Si Kawhi balik ulit sa normal, nananalasa na ulit. Nag-a-average na siya ngayon ng 20 points, 5 rebounds, 3 assists, 49 and 40%. Nang matanggal kasi ang restriction niya sa minuto mula nung March 1, meron naman siyang 25 points, 7 rebounds, 3 assists, 53 and 43%. Sa loob yun ng 36 minutes, nag-a-average pa siya ng 7 points per game kapag last quarter. Yung average na minuto ni Kawhi na 36 minutes, ito pa ang limiter niya, kaya parang kinakabahan din ako sa kanya. Ang top 3 player ngayon ng Clippers si Zubac, Harden at Kawhi na may average or combined average na 70 points per game. Si Norman Powell parang biglang balik sa normal nung bumalik ang laro ni Kawhi. Nag-a-average na lang si Powell since March 1 ng 13 points per game. Versus Magic naman, naka 21 points si Powell, si Kawhi 20 points, si Zubac 20 rebounds at si Harden nasa 21 points. Tabla ang Minnesota at Clippers sa win-loss record pero dahil nasa Minnesota ang tiebreaker, sila pa rin ang number 7. Itinumba naman ng Celtics yung Grizzlies. Pinalamang na nga gusto pang manalo. Si Tatum naka 25 points at 14 rebounds. No bearing games yun or halos no bearing games para sa Celtics. Si Ja Morant naman naka 26 points at mukhang malaking problema. 3 and 7 sila sa last 10 games. Makakalaban na sunod ng Memphis yung well-rested na Golden State dahil back-to-back game yun para dito sa Memphis. Kapag nanalo yung Golden State kontra sa kanila sa next game, number 5 na ang Warriors at ayaw talagang pagbigyan yung Battle of LA. Pero panalo pa rin naman si Commissioner dun. Nilampaso naman ng OKC yung Bulls 145-117, 27 points at 12 assists kay SGA, 23 points naman para kay Jalen Williams. Noong nakaraan, ang Cavaliers sinasabi makakaabot ng 70 wins. Pero ang traction ngayon, Thunder ang magkakaroon nun dahil sa remaining games nila. Kapag nakuha nila lahat ng panalo na natitira, maaabot nila ang 70-12 record. So nausog ko na to. Pero sa history o record, sa 10 teams na merong 67 wins pataas, 7 out of 10 ang nag-champion. 10-game winning streak pa ang Thunder ngayon. Sa history, 70% championship rate kapag ang isang team ay merong 67 wins pataas. Pero mas mababa ang rate kapag ang isang team ay hindi umabot ng 67 pero number 1 team sila sa buong NBA. Ang huling nakagawa kasi noon Golden State at sila din yung huling team na hindi nag-champion na merong most wins sa isang season. Sa record din kapag 68 wins, 4 out of 6 ang nag-champion dun. So mataas pa rin na championship rate. Ang OKC so far 63-12 record sa ngayon na may chance silang 70-12 record kapag natapos yung regular season. Ayan, nausog ko na ulit. Ang Dallas naman nabawian pa ng Brooklyn. Hindi pa pinagbigyan yung Dallas, laglag na rin naman ang Nets sa play-ins. Kakasabi ko lang nung nakaraan, 4-0 si Anthony Davis. Since dumating ng Dallas, biglang naging 4-1. Nakalimiter pa rin naman kasi si AD dahil restricted pa ang minuto niya. Kaso nasa 12.7 rebounds at 5 assists. Nilagay din at bumalik si Gafford sa lineup imbes na ilagay din agad doon si Kai Jones habang restricted din ang minuto ni Gafford. Safe pa rin naman ngayon ng Dallas kahit natalo sila sa play-ins dahil 2 games ahead pa rin naman sila sa number 11. Panalo naman ang Win Angeles Lakers kontra sa Rockets. 20.6 rebounds, 9 assists kay Luka. Naka 20 points din si Gabe Vincent, hindi na nagdodonut. Critical game pa yun sa Lakers dahil ngayon 1 game away na lang sila kontra Nuggets. Nasa kanila kasi ang tiebreaker. Pwede pang umangat ang Win Angeles ng ranking papasok ng playoffs at yung Nuggets at Golden State pwede pang magkasama sa first round ng postseason. Mas game situation din ang susunod na game ng Nuggets kalaban ng Minnesota dahil sa kanila nakasalalay yung ranking na magtatapat sa postseason. Si LeBron naman nagtrending na pinaghihinalaan ng mga fans na sumisinghot ng PED. Pero ginagamit talaga ng mga NBA player yon at kahit ibang athlete na suminghot ng asin. Pero hindi lang basta-basta asin yun. Meron pang tinatawag doon na pampagising talaga ng player.